Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa paglalagom na bio note sa asignaturang Filipino sa piling larang academic. Tatalakayin natin ang Module 5, ikalimang linggo ng unang markahan. Sa kabuuan ng aralin, inaasahan na ikaw na mag-aaral ay nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin. Kumusta ka na? Binabati kita at mahusay mong naisagawa ang mga gawain sa Module 4. Handa ka na ba sa bagong aralin? Andito na naman ako para muling hasain ang iyong kasanayan sa pagsulat naman ng paglalagom na bio note. Sigurado akong sariwa pa ang natutuhan sa nakaraang module, kaya't magbalik-aral muna tayo bago simulan ang bagong aralin. Kumpletuhin mo ang pangungusap sa loob ng kahon na nagpapaliwanag kung bakit mahalagang matutuhan ng mag-aaral na katulad mo ang kasanayan sa pagsulat ng synopsis. Sagutin ito sa inyong kwaderno. Dapat mong isa-isip na mahalagang matutuhan ang pagsulat ng paglalagom na synopsis para makapagpahayag ng mabisa sa simple at maikling paraan. Kung ganito ang iyong kasagutan, binabati kita. Lubos mong naunawaan ang nakaraang aralin. Sa nakaraang aralin, nabatid mo ang paglalagom na synopsis. Nakatutuwang malamang nagkaroon ka ng malalim na kabatiran tungkol dito. Nasisiguro kong nagkaroon ka ng bagong kaalaman at ideya tungkol sa aralin. Sa module namang ito, maunawaan ang maayos na pagsulat ng lagom na bio note. Isa ito sa mga kasanayang mahalaga mong matutuhan. Pero bago natin talakayin ang aralin, subukin ko nga ang inyong kaalaman tungkol dito. Ilabas ang inyong ballpen at kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay maituturing na isang uri ng lagom na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. A. Abstract, B. Synopsis, C. Bio note, D. Paglalagom. Ang sagot mo ba ay titik C, bio note? Mahusay! Sunod na tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi tumutukoy sa lagom na bio note? A. Ang buod ay maaaring buuin ng maikli. B. Banggitin ang mga impormasyon tungkol sa academic career. C. Pagpapakilala ng sarili sa isang professional na layunin. D. Subjektibo ang pagsulat nito. Ang sagot mo ba ay titik B, subjektibo ang pagsulat nito? Magaling! Sunod na tanong, nakahiligan ni Kisha ang paggawa ng vlog. Nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang social media account. Alin sa sumusunod ang maaari niyang gamitin? A. Synopsis, B. Paglalagom, C. Abstract, D. Bio note. Ang sagot mo ba ay titik D. Bio note? Tama! Lubhang marami ang tagumpay na nakatitig ng kabaruan sa kanyang napiling larangan.
Kailangan niyang sumulat ng kanyang bio note, subalit hindi niya alam kung alin ang dapat niyang isama. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang gawin? A. Piliin lamang ang 2 o 3 na pinakamahalaga. B. Isamang lahat upang mas makilala siya. C. Piliin lamang ang 10 pinakamahalaga. D. Piliin lamang ang 7 pinakamahalaga. Ang sagot mo ba ay titik A? Piliin lamang ang 2 o 3 na pinakamahalaga? Mahusay! At ang huling tanong, bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng lagom na bio note? A. Para maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan. B. Para detalyadong maipakilala ang sarili sa social network. C. Para makagamit ng matatalinhagang salita sa pagpapakilala ng sarili. D. Para matutuhang isulat ang mga natamong tagumpay. Ang sagot mo ba ay titik A? Para maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan? Mahusay! Binabati kita kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan. Huwag mag-alala sapagkat ngayon ay matututuhan ang lahat ng tungkol dito. Sa nakaraang aralin na batid mo ang paglalagom ay ang pinasimple at pinaikling bersyon ng isang sulatin o akda. Sa module namang ito ay tutulungan ka na makasulat ng maayos na paglalagom na bio note. Naglahad sina Julian at Lontok 2016 tungkol sa pagsulat ng paglalagom na bio note. Ayon sa kanila, ang bio note ay isang uri ng lagom na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. Para itong talambuhay, subalit higit na maikli ang bio note at iniiwasang samahan ito ng iba pang personal na impormasyon maliban sa edukasyon at pampropesyong pag-unlad ng isang tao. Alam nyo ba na layunin ng bio note na maipakilala ang sarili sa madla sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga impormasyon tungkol sa mga nagawa o ginagawa sa buhay? Sa madaling salita ay para sa isang profesional na layunin. Gayon din, sina Dueñas at Sons 2012 ay nagbigay ng pagpapakahulugan sa bio note. Ayon sa kanila, ang bio note ay tala sa buhay ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic career. Madalas itong makikita o mababasa sa mga journal, aklat, abstract ng mga sulating papel, websites at iba pa. Alam nyo ba na ang bio note ay madalas nyo ring mabasa tungkol sa bahaging tungkol sa iyong sarili na makikita sa mga social network o digital communication sites. Halimbawa ay ang bio note o pagpapakilala sa sarili ng mga gumagawa ng blog, maging ng mga naglalathala ng aklat o artikulo. Ngayon ay may ideya ka na tungkol sa paglalagom na bio note. So bago ganap na makasulat nito, dapat mo munang mabatid ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng bio note. Inilahad ni Julian at Lontok 2016 ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng bio note. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay sikaping maisulat ito ng maikli. Kung ito ay gagamitin sa resume, kailangan ito
ito ay maisulat gamit ang 200 salita. Kung ito naman ay gagamitin para sa networking site, ito ay kailangang maisulat sa loob ng 5 hanggang 6 na pangungusap. Pangalawa, itala ang mga tagumpay na nakamit, gayunman kung ito ay marami. Tandaan na dapat lamang piliin ang 2 o 3 na pinakamahalaga. Dapat mo ring tandaan na kung susulat ng bio note, isulat gamit ang ikatlong panauhan upang maging litaw na objektibo ang pagkakasulat nito. Pang-apat, gawing simple ang pagkakasulat nito. Ibig sabihin, gumamit ka lamang ng mga payak na salita upang madali itong maunawaan at upang makamit ang totoong layunin nito na maipakilala ang sarili sa maikli at direktang paraan. At ang panlima, basahin muli bago isulat ang pinalasipi ng iyong bio note. Ngayon ay batid mo na ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng bio note. Nais mo bang makabasa ng isang halimbawa nito? Panuto, basahin at suriin ang kasunod na bio note. Habang nagbabasa, alamin kung ano ang nilalaman ng personal profile. Sagutin ang mga tanong sa ilalim ng teksto sa iyong kwaderno. Halimbawa ng bio note. Si Binibining Carmen Rivera ay nagtapos ng Bachelor of Science in Secondary Education sa Pamantasang Normal ng Pilipinas o PNU, magna cum laude. Nakatanggap siya ng scholarship mula Department of Science and Technology kaya't nagpakadalubhasa sa Amerika sa kursong MA in Biology. Siya ay nagturo sa Universidad ng Santo Tomas ng 5 taon. Nakadalo na rin siya sa iba't ibang komprehensyang pangguro. Nagkamit ng mga pagkilala sa iba't ibang pananaliksik na kanyang isinagawa. Naging academic coordinator sa kaparehang universidad ng 3 taon. Sa kasalukuyan, siya ang punong guro ng mataas na paaralang pang-agham ng Pilipinas. Kung susuriing mabuti, mapapansin na ang nilalaman ng bio note ni Binibining Carmen Rivera ay tungkol sa kanyang academic career. Muli, ano ang nilalaman ng binasang profile ni Binibining Carmen Rivera? Kung susuriing mabuti, makikita na ang nilalaman ng bio note ay tungkol sa academic profile ni Binibining Carmen Rivera. Tanong, sa paanong paraan isinulat ang bio note? Mapapansin na ang bio note ni Binibining Carmen Rivera ay isinulat ng maikli at direktang paraan. At ang huli, ano-ano ang ipinagkaiba sa pagkasulat ng bio note sa kaliwa at sa pagsulat ng isang talambuhay gaya ng natutuhan mo noong nasa junior high school ka pa? Ipaliwanag. Napansin mo ba na ang binasang halimbawa ng bio note ay mas maikli sa talambuhay? Simple din at direkta ang paraan ng pagkasulat ng bio note. Kung ang talambuhay ay nilalangkapan ng iba pang personal na datos tulad ng kapanganakan, edad, lugar kung saan isinilang, mga magulang at iba pa, ang bio note ay kadalasang kinapapaloban lamang ng mga impormasyon tulad ng natamong edukasyon, tagumpay na nakamit sa napiling larangan o pampropesyonal na pag-unlad ng isang tao.
Ngayon ay natitiyak ko na mas naging malinaw sa iyo ang aralin. Sigurado ako na maisasagawa mo ng buong husay ang inihandang gawain. Panuto. Suriin ang mga personal na impormasyon sa loob ng kahon. Pagkatapos, sumulat ng bio note tungkol dito. Ipakilala ayon sa maaaring pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kanyang buhay. Bigyang pansin ang mga dapat isalang-alang sa pagsulat nito at ang kalakip na pamantayan sa pagmamarka ng sulatin. Gumamit ng hiwalay na papel para sa gawain. Ipasa ang gawain sa asynchronous classroom sa oras at petsa na ipapaskil ng guro. Tandaan na mahalagang matutuhan ang kasanayan sa pagsulat ng paglalagom na bio note para maipakilala ang sarili sa madali at direktang paraan. Karaniwan itong naglalaman ng buod ng academic career ng isang tao upang maipabatid ang kanyang kredibilidad sa larangang kinabibilangan. Lalo pa nating hasain ang iyong natutuhan. Maaari bang sumulat ka ng iyong bio note upang ipakilala ang sarili? Isa lang alang ang mga dapat tandaan sa pagsulat nito. Maaaring maglakip ng iyong larawan na 2x2 ang laki. Isulat sa isang puting papel ang gawain. Ipasa ang gawain sa asynchronous classroom sa oras at petsa na ipapaskil ng guro. Pauna ang pagbati sa inyong bumuuing bio note. Pero bago natin tapusin ang aralin, subukin ko nga ang inyong natutuhan. Ilabas ang kwaderno at ballpen at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa kwaderno. Imbitihan si Ginoong Kabaruan na maging tagapagsalita sa seminar workshop ng mga mag-aaral kaugnay ng responsableng paggamit ng teknolohiya ng mga mag-aaral. Hiningan siya ng personal na impormasyon para sa pagpapakilala. Alin sa sumusunod ang maaari niyang ihanda? A. Synopsis, B. Bio note, C. Abstract, D. Paglalago. Pangalawa, si Ginang Arlene Evangelista ay isang manunulat ng aklat sa signaturang Filipino. Ang kanyang bio note ay karaniwang makikita sa likod ng aklat. Ano ang nilalaman ng kanyang bio note? A. Buod ng academic career, B. Pamilya, mga kaibigan, mga kapatid, C. Interes, mga uri ng libangan, D. Tala ng buhay. Pangatlo, alin sa sumusunod ang pinakamabisang pagpapakahulugan sa bio note? A. Mahalagang tala ng buhay, B. Maikling buod ng academic career, C. Detalyadong sanaysay ng buhay, D. Mahalagang tala ng personal na datos. Bilang isang mananaliksik, nalatasan si Janina Kapanayamin at sumulat ng bio note na tagapagtaguyod ng Green Movement, isang samahang nagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran. Ano ang kanyang dapat isalang-alang sa pagsulat ng bio note? A. Isulat ang pinagmulan, edad, buhay, kabataan hanggang sa kasalukuyan. B. Isulat ang mahalaga at hindi mahalagang pangyayari sa buhay ng tao. C. Isulat ng maikli, pagtuunan ng karakter at kredibilidad ng tao. D. Isulat ang detalyado, ang personal na datos ng tao. At ang panglima, alin sumusunod ang layunin ng pagsulat ng bio note? A. Magpabadid ang kredibilidad sa larangang kinabibilangan. B. Maipagmalaki ang sarili upang tularan. C.
C. Maipakilala ang sarili sa mambabasa. D. Kumita at maiangat ang sarili. Ipasa sa Google Classroom ang inyong sagot. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing, naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang piling larang mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral, dito lamang sa Filipino TV. Padayon!